Sino na sino na ang excited para malaman itong volume indicator na to? Ang dami nito, maraming tao ang na-fake out sila kasi hindi nila tinitignan yung volume. Eh, ang volume kasi, isa yan sa pwede mong gamitin confluences pagdating sa pagtitrade. Pero syempre, bago ituro to ni Mentor Mike, yung volume indicator na to, disclaimer lang ulit na ang ituturo namin dito ay strategy. But it doesn't mean na ito ay magwo-work din sa inyo, no? Hindi kung nagwo-work sa amin, magwo-work din sa inyo, hindi ganon. So, kung matalo ka dito, that's your own responsibility. Dapat marunong kang mag-accept ng iyong pagkatalo. Huwag mong isisisi sa amin, kundi pipitikin kita sa ilong. Alright. Sa mga nandito sa group, again, disclaimer lang yan, ha? So, ingat pa rin kayo sa pagtitrade. Simpleng-simple lang naman yung volume indicator. Wala namang masyadong hype masyado sa volume. Pero I will make sure na magiging aha monument sa inyo itong volume na to. Ano ba yung baguhin natin ito, hindi ko na-edit. Volume indicator. So, volume indicator, dalawa lang naman tinitignan dito. So, yung bar, yung parang nakikita natin sa MACD, di ba? Yung MACD, merong histogram. Dito naman, meron tayong volume bar. Dito sa mga volume bar na to, pag nakakita ka ng volume bar na red, hindi ibig sabihin yan na pula lahat. So, ang nangyari dyan sa isang bar na yan, yan yung volume nung nangyaring buy and sell. So, magkahalo dyan yung buy and sell. So, meaning, kung yan ay lumabas na color green, ibig sabihin, mas nanaig yung buyers sa oras na yan, kung anong time frame yan. Kasi each time frame, may sariling bars ng volume yan. Okay? Kunyari, example, itong pinakamalaki na to. Di ba? Nakita mo, malaki yung volume bar niya. So, ibig sabihin, ano yung nananaig doon? Pwedeng nagpula yan. Dito, kunyari, nag-start siya dito sa banda rito. Pwedeng pula siya dyan. Pero, upon the closing of the candle, naging green siya. So, ibig sabihin, nananaig yung buyers sa mga panahon na yan. Ngayon, dito, meron tayong nakitang red naman. So, ibig sabihin, ang nananaig dito, sellers. Kumbaga, sa isang bar, dalawa ang nandyan, buyer and seller. So, mag-ano lang sila, magpapagalingan nyo lang yung dalawa. Sino ba ang mas bida-bida sa inyong dalawa? Si buyer or si seller? So, ganun nyo siya babasahin. Ngayon, paano naman natin masasabi na talagang nananalo yung buyer and seller? Kasi, di ba? Example, nakakita ka ng green na bar. Siyempre, nakita mo, uy, green yata yung bar, mukhang panalo yata yung buyer. Paano mo naman i-confirm yon na panalo talaga siya? So, dito, makikita nyo, merong parang sinulid, no? Meron nakikita kayong parang sinulid dyan. Yan ay ang tinatawag natin, yung line na yan. Di ba meron din ganito yung RSI? Dito naman, ang tawag naman dito is moving average. So, dito sa volume, ang isa sa ginagamit ni Mentor Mike na settings sa volume is moving average 50 or kung tawagin natin, kung pupunta ka sa volume, MA50. So, ano ba ibig sabihin ng MA50 na yan? Bakit may ganyan pa yan, Mentor Mike? Ang ibig sabihin lang naman kasi niyan, if yung bar, kita niyo tong bar na to, kung yung bar lumagpas doon sa sinulid na yan, no, sa moving average line na yan, na MA50, ibig sabihin yung volume is goods. All goods, no? Kumbaga, legit na ang buyer ay nananalo. Okay, ibig sabihin nun, legit ang buyer. Meron talagang buyer. Pero kung yung bar nung volume, hindi siya tumatagos doon sa MA50, ibig sabihin lang nun, may buyer pero not enough. Hindi pa siya talaga totally legit. Nagkakaroon lang ng buyer, nagkakaroon lang ng accumulation. But,
hindi pa talaga siya hinog. Kumbaga, hihinugin pa lang siya. Pero as you can see, mapapansin nyo rito, merong mga volume bars na hindi lumalagpas sa MA50, di ba? Meron kayong hindi nakikita. So, anong ibig sabihin nun sa inyo? Ano guys, salita kayo. Ano ibig sabihin nun? Kapag ganon. Hindi ko ganun kalakas yung mga buyer. Ano? Di mo ano? Hindi ko ganun kalakas yung buyer. Buyer? Okay, tama. Hindi ganun kalakas para masabi natin na all goods yung buyer, yung nangyayari is dapat lumalagpas siya doon sa MA50, itong color white na lines na yan, yung gumagalaw-galaw na yan. Nagpa-fluctuate din yan, no? Depende sa nangyayari. So, ibig sabihin, kapag yung red bar ng volume lumagpas na doon sa MA50, ibig sabihin, panalong-panalo yung mga seller. Kasi nabasag nila yung MA50 na lines, no? Nabasag nila. So, ito, pag binuksan nyo kasi yung volume, papakita ko sa inyo mamaya. Kapag binuksan nyo kasi yung volume, guys, hindi naman nakalagay yung MA na yan. Kayo pa rin maglalagay yan sa settings. Pero kailangan nyong ilagay yan. Wag nyo itong isasawalang bahala. Dalawa lang naman ang tinitingnan dyan. Unlike sa RSI, di ba, ang dami. Sobrang dami. Pati sa MACD lalo, ang dami. Yan naman, dalawa lang. Kaya madali lang siyang intindihin. Alright. So, meron tayong volume golden rules, no? Lagi nyong tatandaan, kahit anong indicator, MACD, RSI, volume, hindi ka pwedeng mag-rely lang dyan, no? Hindi ka pwedeng mag-rely lang dyan sa volume indicator alone. Kasi pag nag-rely ka lang dyan sa trade mo, maaaring ikaw ay masunog. Kaya nga sabi ni Mentor Mike, disclaimer, kasi nga baka mamaya, ito ay igawing makasunog sa ito. Tignan ko, pagka daw tumago sa MA50, pwede nang bumili. Hindi ganon. So, meron pa rin tayong isinaalang-alang dyan na support and resistance. Lagi nyo tatandaan din na kapag ang volume lumiliit siya, especially itong example, itong volume na buying, siya ay lumiliit yung bars niya. Ibig sabihin, nasa resistance line na siya. Okay? Ibig sabihin, humihina na yung bumibili. Kaya humihina yung bumibili, nandun na siya sa resistance. Kapag naman yung mga green na candles, kapag naman yung mga red candle, lumiliit na rin ang volume, ibig sabihin, ikaw ay nasa support na. Okay? Lagi niyong tatandaan nyo. Ngayon, hindi mo makikita yan kung hindi ka gagamit ng price action, yung chart, yung candle. So, hindi ka pwedeng mag-rely lang dito sa volume. Agree ba tayo doon? Press 1 kung nagkakaintindihan tayo doon. Kasi baka mamaya, magbase ka na lang sa volume. Tapos, pagka na-liquidate ka, nasunog ka, sisihin mo ako. Kukurutin ko yung ilong mo. Okay? Ngayon, dito tayo sa number 2. Kapag ikaw ay bago ka magbasa ng volume, katulad ng sabi ko kanina, always check sa mga support and resistance. Kasi nga, if lumiliit na yung volume bars, ibig sabihin lang nun, either nasa support ka na or nasa resistance ka na. So, kaya kailangan marunong ka pa rin humanap ng support and resistance. Hindi lang pwedeng magbase ka dun sa volume. Inuulit-ulit ko sa inyo para hindi kayo magbase lang dito kasi, naku po, baka yakapin kita. Mayakap kita sa leeg. Okay. Always check. Then, syempre, always check din tayo sa trend line, no? Bago tayo mag-check ng volume. Kasi ang trend line, di ba, nag-act din yan as support and resistance. Kapag yung price malapit na sa trend line, yung volume medyo lumiliit siya. Lumiliit din siya. Alright? So, yun yung explanation dito. Pero puntahan natin yung chart. Yan, puntahan natin. So, dito,
inopen ko na yung volume. Hanap tayo ng ibang coin. Siguro, to GMT. Sige, try natin. GMT. Sa mga hindi pa alam kung nasan yung volume, ito lang gawin nyo. Punta kayo dito sa indicator. Yan, dito sa indicator. Type nyo volume. Yan, click mo lang yan. Lalabas na yung mga bars dito. Sa ilalim. Tapos, click mo yung settings. Then, check mo tong volume MA. Lalabas na dyan yung sinasabi ko kanina na parang sinulid. Pero, moving average yan. Ngayon, kung malabo yung mata mo, pwede mong gawing yellow. Ngayon, kung talagang sobrang labo ng mata mo, pwede mo siyang pakapalin dito. Ito, katulad nito, number 2, number 3, yan, number 4. Yan. Pwede yan. Gamitin natin number 3. Depende yan sa eyesight mo, no? So, ikaw magdi-decision na. Ngayon, yung color, wag mo nang baguhin. Huwag ka nang gumawa ng style dyan. Kasi mamaya, baguhin mo pa ito eh. Mas maganda, nakikita mo kung sino yung nananalo dito sa part na to. Okay? Ngayon, dito naman tayo, may babaguhin pa ba dito? Ito, MA length, ito, ang default niya kasi is MA20. Although, ginagamit din naman ng iba yung MA20. But for me, based sa experience ko, and syempre sa ginagawa kong trade araw-araw, ang ginagamit ko is MA50. Yan, MA50 na rin gamitin mo. Gumaya ka na lang din sa akin, no? Yan, moving average 50. Yan. Pero pag ang MA20 kasi, ginagamit yan sa mga scalping. No, pwede, kasi lower time frame yan eh. Pero sa scalping kasi, madalang lang kaming gumamit ng MA20. Talagang mas okay pa rin na gumamit ka ng MA50 anytime frame. Kasi mas mataas yung moving average mo kasi daily basis yon, mas maganda yung magiging result. So, punta tayo dito kay kuya mo, tawag dito, kay kuya GMT. Kasi puntahan natin. So, baba tayo, masyadong pangit yung daily niya, no? Siguro, puntahan natin sige, punta tayo sa 4 hours para mas ma-appreciate natin siya. Kasi hindi nyo ma-appreciate to kapag nandito kayo sa higher time frame. Hanap tayo nung magandang swings niya. So, sabi ni Mentor Mike kanina, bago ka magbasa ng volume, kailangan mong manap ng mga support and resistance. So, hanap tayo dito ng support and resistance. So, ibig sabihin, lalagay ka muna ng, paano kaya ito palaki natin itong volume, no? Para makita mo. Paano kaya ito patangkarin? Paano natin patatangkarin to? Hindi na yata. May settings ba to? Patangkarin. Para makita nyo. Wala, no? Anyway, ganyan na lang natin gagawin. Sige. Ganito gagawin natin. So, example, kumuha tayo ng trend line. Sabi ni Mentor Mike, bago ka mag-check ng volume, check mo muna yung support and resistance or trend lines. So, ganoon ang gagawin natin. So, gagawin natin, kukuha tayo ng trend line. Kukuha tayo ng trend line yung pinakamalaki. Logarithmic natin to. Kuha tayo ng pinakamalaki na trend line. Papakita ko sa inyo kung gaano ka-powerful yung volume, guys. Pwede tayong kumuha ba dito? Hindi, pangit, no? Dito ba? Hindi, pangit. So, ang gagawin natin, kuha muna tayo ng horizon ng ganitong kaliit na trend line. Yan. Nakakasabay ba? Nakakasabay ba, guys? Yan. Sabi ni Mentor Mike, idikit natin to dito para at least makita niyo yung golden rules natin. Mamaya, manisi kayo. Palakihin natin. Ayan, medyo malaki. Maliit pa, no? Baka hindi makita ng mga greedy nating trader dyan. Mamaya, mga greedy trader, eh, no? So, kailangan mabasa to ng mga greedy trader, no? Baka mamaya, magbase na lang kayo sa volume, eh. Mayari ako, eh. Masumbong nyo pa ako. Okay. Hindi lumalaki talaga to. Kailangan natin mapalaki to.
Papalaki natin to. Ano ba ito palalaking? Kasi maganda ma-appreciate nyo to pag malaki to. Okay. Okay. Sige. Tingnan nyo tong trend line na to. Nakikita nyo ba yung volume, guys? O medyo maliit pa? Para palakihin pa natin. Kasi maganda paano pa ito palalakihin. Anyway, yun na talaga yata yung pinakamalaki niyan. Okay, lagi niyong tatandaan, no? Pag kayo ay babasa ng volume, syempre lalagay muna kayo ng trend line, no? So, dito, sabi natin kanina, 'di ba? Meron tayo sinabi kanina yung sa in-explain ni Mentor Mike na yung paano daw masasabi pag legit yung volume? Paano? Paano natin masasabi na legit ang volume? Paano? Pag lumagpas mo sa Lumagpas sa MA. Aba po ng MA50 dito. Yung? Pag lumagpas. Okay. Ito na. Ito na yung kapangyarihan ni volume. I-zoom in ko siya para tandaan nyo lang tong trend line na to. Ang basis nyo rito, yung trend line binutas niya, no? Ngayon, i-zoom in ko siya para mas makita nyo kung anong nangyayari sa volume. Kasi pag sinum in ko to, hindi nyo na makikita yung kabuuan ng trend line eh. Pero ang gusto kong makita nyo, yung buong trend line. Pero kasi pag sinum in natin, hindi mo na makikita. Pero kailangan ko kasing i-zoom in para mas ma-appreciate nyo siya. Okay? So, dito. So, sabi natin, di ba, nag-break ng trend line. May volume, wala? May volume? Meron po. Meron. Very good, di ba? Meron. Palaki pa natin. Gusto ko ma-appreciate nyo eh. Ngayon, kapag nag-break na siya ng trend line, guys, siyempre, di ba, bumuga na yan. Bumuga na. So, ang gagawin nyo dyan, check nyo, number 1 na check nyo, yung MA50, kung binutas niya rin ba. Kumbaga, nag-above din ba siya doon? Kung nag-above siya doon, ibig sabihin lang nun, yan ay good na volume. Now, napapansin nyo, di ba, bumabagsak. Napansin nyo? Sino dito ang matatakot na pag bumabagsak to? Sino dito ang matatakot na? Press 1. Maging honest. Sinong natatakot na dyan? Naku, bumabagsak na. Tahon na to. Bago maubos na yung pera ko. Ngayon, ang gagawin mo, ganito. Yung volume sa breakout niya, nakita mo, di ba? Meron siyang volume dyan. Kukuhanin mo yung bar, yung pinakamataas na volume. Kuhanin mo lang yung bar yan. Pinakamataas. Kapag bumababa yung price, ang magiging sandigan mo dyan, yung previous na volume. Kapag nakita mo yung previous na volume, di ba kulay green to, anong nananaig dito? Kapag ganito. Buyers. Kapag nakakita ka ng pagbaba ng candles, sinundan siya no volume na red, ibig sabihin, di ba, nakikita nyo, di ba, bumutas din ng MA50, di ba? Talagang umakyat, bumaba rin, umakyat din ng MA50. Pero, ang magiging sandigan mo kasi dyan, yung, lakihan natin, yung sandigan mo dyan, yung previous green volume na niregister niya upon dun sa breakout sa trend line. Now, kahit nakakita ka ng pagbaba ng price, pero yung volume na to, na pula, hindi niya nahihigitan yung volume nung nakaraang green na kandila or yung kandila ng bar ng volume, hindi ka kailangang matakot dyan. Okay, hindi ka kailangang matakot. Kasi, normal lang yan na nagre-retrace talaga siya. Okay? Normal lang yan. So, ibig sabihin, bumaba man siya, hindi siya, mapapansin mo rito, bumababa yung price, yung volume, lumalagpas ba rito sa dati? Lumalagpas? Hindi po. Hindi. So, siyempre, matatakot ka na ba ngayon? Matatakot ka? Kailangan mo bang katakutan yung mga ganyan? Aha moment na. So, hindi, di ba? Kasi baka hindi ka matatakot. Hindi naman siya lumalagpas yung red na volume bar dun eh. So, ibig sabihin, normal lang yan. So, pahinga lang yan. So, hanap ka ulit ng mga setup dito sa part na to. Okay, tingnan nyo nangyari.
Boom. Di ba? Bumomba ulit. Di ba? Bumomba. So, di ba, bumomba na ulit. Bumomba. Bumomba ulit. Hindi nag-register siya ulit ng another volume na malaki dyan. Di ba? Kita nyo to? Bilugan ko na lang kaya, no? Gumagalaw-galaw siya eh. Ayan. O, di ba? May bumababang kandila. Matatakot ka ba dito? Tatakot ka ba dyan? Hindi. Bakit hindi ka matatakot dyan? Hindi nahihigitan yung previous na green na ano po, na bar. Di ba? Di ba? Hindi eh. Matakot ka dyan pag tumangkad na siya dyan. Nahigitan niya na yan. Doon ka na matakot. Okay? Doon ka na matakot. Eh, di ba, bumababa siya. Yung nire-register niya na pulang volume bar. Although, sell naman siya, at lumalagpas naman siya na MA50, pero yung previous green can na volume bar, hindi naman niya nalalagpasan. You need to chill. Kalma-kalmahan mo yung sarili mo. Huwag kang matatakot, no? Di ba? So, yun. O, dito, dami, no? O, ulitin ko lang, ha? Ulitin ko lang ulit to sa mga greedy nating kaibigan dyan. Volume golden rules. Huwag kang magre-rely agad ng basta-basta sa indicator. Yan, ha? Baka gusto mong mayakap kita. Sinong gustong mayakap? Yayakapin na kita ngayon pag gumamit ka ng volume. Okay? Buburahin ko na to. Tandaan nyo yan, ha? Huwag kang babase ka agad sa volume lang. Kundi yayakapin talaga kita. Okay, di ba? Ayan. Bumomba siya. Woo! O ano? Asan na yung pinakamataas na volume bar? This one, di ba? Bumababa. Matatakot ka? Matatakot? Oh, syempre matatakot ka dyan. Syempre, sino ba namang hindi matatakot dyan? 11% yung binaba. Matakatakot talaga yan. Pero, if you know how to read the volume, hindi ka pwedeng matakot. Kasi alam mo na meron siyang basis dito, this one, meron ka dyan basis, na yung volume, kahit nagpupula siya dyan, hindi naman niya to tinitira or tinataasan tong bar ng volume na yan. Wala kang karapatang matakot. No? Meron ka na ngayong shield. Meron ka na ngayong tibay ng lakas ng loob. No? Kasi nga, meron ka ditong mataas na volume bar. Nag-register siya dyan. Bumababa. Woo! Mentor Mike, di ako matatakot dyan. I'm strong enough para kalabanin yung volume na yan. Di ba? So, yan. Meron na siyang support dyan. Makikita nyo. Yan. So, hindi siya nananalo. Mas mataas, mas mababa pa rin siya dito sa previous na volume bar na kanyang ni-register, bobomba pa rin yan. Bumomba, di ba? Wow, bumomba pa rin, di ba? Ito, hindi ko alam nangyari ito. Ba't nagkaroon ng manipulation dito? Hindi natin alam. Pero kung titingnan natin, ganun pa rin, no? Ganun pa rin. May mataas na volume bar dito, bumaba man siya, umaakyat at umaakyat pa rin siya. Di ba? Paakit pa rin, di ba? Umaakit pa rin siya nung umaakyat. Hanggang ngayon, di ba? O yan, katulad yan. Di ba? Umakyat. Bumaba man siya, pero yung pagbaba niya na to, hindi naman siya supported na. Supported pa rin naman ng volume. Lumagpas pa rin naman siya ng MA50. Pero, again, yung volume na yan, yung pinakamataas, nandito, umakyat pa rin. Diba? Umakyat pa rin. Pero again, hindi siya volume na naman, no? Hindi siya basta-basta volume indicator. Meron pa rin niyang support and resistance sa paligid. Okay? Malinaw ba yon? Malinaw. Hanap pa tayo ng ibang coin. Anong gusto niyong coin? Sige, type nyo dyan. Any time frame to applicable. Sige. Algo. Bongko. Ha? Sino? DYDX. Baka kayo, ako na mamimili. Mining mo. Babalik sa kanya. Ito, kay KSM. Bong. Wow, ganda ng volume mo. Pantay na pantay. O, yan. Ganun din, no? So, makikita nyo rito, nagkakaroon ng... parang pangit naman. Parang pantay-pantay lang yung volume nito, ah. So, parang chill-chill lang sila. Pero, again, kung mapapansin nyo, kukuha muna tayo ng trend line. Siyempre, naked charting muna natin to. So, dito, punta na tayong daily. Punta muna tayong daily. Kaya lagi, pag bago ka tumingin
ng volume, sabi nga ni Mentor Mike, always check trend lines, no? And horizontal support or resistance. So, gawa kang trend line dyan. Binutas niya yung trend line. Nakita mo yung pagbutas niya ng trend line. Supported ng volume. Di ba? Ito yung trend, yung volume niya sa trend line. Medyo all green sila. Masaya silang nag-breakout. Kung kahit merong bumababa dito, pero yung volume, hindi niya natataasan tong highest volume niya nung breakout, still, anong ginawa niya? Bumaba ba siya? Mataas pa din. Tumaas pa Bakit rin, pa rin? di ba? Kumbaga, always check lagi sa support and resistance trend line. Laging ganun. So, kapag ganun nakikita mo, goods ka pa rin, no, na ikaw ay buy ka na mag-buy. Mangyayari lang itong mga pag-invalidate nito kapag nagkakaroon na ng mga left hand or right hand, yung nagbe-breakdown na siya sa trend line. So, may invalidate ka dito. Like, hanap tayo ng mga na-invalidate na ganito. Okay, like this. Yung pagka naglagay na tayo ng trend ng horizontal line dito, ay ng horizontal line. Pwedeng horizontal, pwedeng trend line na pa ganito. Yan, pwedeng ganitong trend line, di ba? Kung mapapansin nyo, si Richard Richards tulog na. Yun lang. Kantahan nyo na yan. Gising Okay. pa, coach. Kung mapapansin nyo dito, itong horizontal line na to, di ba, yan yung ano, mapansin nyo, nag-breakdown na siya, di ba? Nag-breakdown na. So, lagi kayong magche-check ng trend line and horizontal, yung support and resistance. Kasi dyan nagsisimula yung breakdown and breakout. So, every time na magre-register ng breakout and breakdown yan, laging nagre-register yan ng malalaking volume. No? Katulad nito, di ba, binasag niya tong trend line, tong horizontal or parang trend line na nga rin. Nakita nyo, nag-register siya ng mas malaking volume. And, upon registration ng volume na yan, mas mataas na rin siya dito sa part na to. Di ba? Mas mataas na rin siya. Kasi nga, meron na siyang binutas na horizontals. So, dito, nakapag-register tayo ng, ito. Nakita nyo tong volume na to. Yan, malaking volume. Kaya kahit umaangat, same scenario same na confluence din naman to. Kapag nag-register siya ng pagbagsak, nagkaroon ng malaking volume, kahit may umaangat dyan na volume na kulay green, like this, pero hindi naman niya nalalakihan tong volume dito, hindi siya mas malaki dito, yung kanyang bar, mananatili pa rin siyang bababa. Di ba? Mananatili pa rin. Until na magkaroon siya ng convergence or yung tinatawag namin sa system na right hand. Doon siya pwedeng mag-breakout na sa trend line. Upon breakout ng trend line, doon mo na makikita, di ba ito nag-breakout na. So, lagay tayo ng trend line. Nag-breakout na siya sa trend line. So, magre-register na naman siya ng panibagong volume. That's why, ang kakambal ng volume, laging trend line or horizontal line. Hindi ka pwedeng magtititingin ka lang ng volume dyan na, ano na kaya nangyayari sa volume natin? Tapos wala kang nilalagay na horizontal and trend line. Mayayari ka doon. Maliligaw ka ng landas. Alright? Malinaw? Sige, hanap pa tayong isang coin. Mini, mo. OMG. Si Bonk kasi, wala na. Kasi, ano naman yun. Coin naman talaga yun na, na, nandyan naman talaga siya. Kumbaga, siguro kung titingnan mo si Bonk ngayon, yung coin na yun, puro buying ang nandun. Walang selling. Kasi nga hype eh. Diba hype siya. So ito na naman. Ito. Meron siyang binutas dito na horizontal. Dito sa part trend line. Sa part na to. Di ba? Bumutas. Register siya dito. Makikita nyo, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo,
Hindi ka basta-basta na magre-rely lang sa volume. Kasi kung titingnan nyo rito, binutas niya itong trend line na to, nag-register siya ng volume na malaki. Di ba? Ngayon, bumabalik-balik siya, nag-register siya ng malaking green naman. Di siyempre, ano mangyayari sa sarili mo dyan? Nagdadalawang isip ka na dyan kung bibili ka ba or what, di ba? That's why, katulad sinasabi ko sa inyo, hindi ka pwedeng magbase lang sa volume lang kasi pwedeng mangyari sa itong mga to. Okay? Lagi niyong tatandaan, meron palaging support and resistance pagdating sa volume. So, inuulit-ulit ko yan sa inyo kasi baka i-abuse nyo tong volume, malintikan kayo. So, mapapansin nyo rito, yan, di ba, nag-register siya ng volume na pula, mataas, di ba? Nung nagkakaroon na ng consolidation, wala, hindi pa rin nananalo yung green sa kanila. Until such time na, for siguro meron ng mga trend line dito. Until magkaroon ng trend line. Ayan, dito yung trend line na binutas niya. So, pag may trend line na binubutas, ganun din yun. Kaya lagi yung babantayan yung trend line. Kasi pag wala kang trend line dyan, or horizontal lines, yung horizontal ganito, hindi mo malalaman kung bakit tumaas yung kanyang volume. Normally, kaya tumataas ang volume ng isang coin, meron niyang binubutas or binabasag ng mga trend lines or horizontal lines. O dito, mapapansin nyo, di ba? Bumutas siya ng trend line. Umangat. Ito, nandito siya nagsimula ng trend line niya. Binutas niya rito sa volume na to. Di ba? Ito. Yan. Lagyan natin ng horizontal line. Bumutas siya dyan. Di ba? Bumababa siya dito. Muntik niya ng mahagip. Di ba? Ngayon, bumomba na siya ng malaking price. Although nagdo-doji, no? Siguro may resistance dito. Ayun, katulad nito, di ba? Kapag meron resistance dito sa bandang left side, magdo-doji talaga yung price. Pero hindi mo kailangang mangamba dyan. Ang kailangan mo na lang gawin, kuhanin mo yung volume niya, then check mo, di ba? Makita nyo, di ba? Bumababa yung price. Bumababa rin yung volume. Pero, ang nakikita mo ngayon, yung volume dito, medyo malaki-laki yung niregister niya na volume dyan. So, ibig sabihin, kahit bumababa yan dyan, matatakot ka pa ba dyan? Kailangan mo pa ba yung katakutan? Hindi. So, ibig sabihin, kung ikaw ay, ito kasi, ang magandang, nito, sa mga naka-spot trading. No? Sa mga spot trading kasi, ang ginagawa kasi, kaya sila na, paper loss ka lang naman, di ba? Paper loss ka pa lang. Kapag nag-buy ka, ito kasi hindi naman pwedeng katakutan talaga ito ng mga nag-futures kasi they can sell short eh. Pwedeng mag-short ang mga naka-futures. Paano na lang yung mga naka-spot? Di ba? Ito yung magiging confluence nyo, yung mga naka-spot. Kapag bumababa yan, check mo yung price, bumababa, pero yung volume ng pagbaba, hindi naman supported ng volume bar. Kumbaga, hindi niya natatali yung left side na volume bar. Ang tendency niyan, mag-accumulate lang siya dyan sa part na yan. And, yun, aangat. Di ba? Umangat nga. So, volume size talaga, na makakatulong talaga siya kapag marunong kang humanap ng support and resistance and trend line na support or mga horizontals natin. Di ba? Ayan, makikita nyo. Alright. Meron bang kayong katanungan dito, guys? Meron ba kayong katanungan sa volume natin? I hope, no, nakapagtawid tayo ng magandang balita sa inyo. Marami bang natutunan? Maraming natutunan dito sa volume indicator natin. At ayun na nga, no, natatapos mo ng panoorin yung weekly crypto learning natin na Anatomy of Indicator na ang topic natin is si MACD. Siyempre, hindi man ako papayag na ikaw lang ay nanonood. I know na marami ka rin natutunan dito sa video na to. At lagi mong tatandaan, si Mentor Mike ay laging naghahanap ng trading body. If sa tingin mo na marami ka pang natutunan dito sa video na to, mas marami pa akong ituturo sa iyo kapag
naging trading buddy tayo. So, paano mo ba ako ma-reach out or paano mo ma-message? So, tignan mo lang tong aking Facebook account, Mike PHB, the one and only, kasi marami akong poster. Search mo lang tong Facebook ko, Mike PHB. Ako itong 9.5k followers ako ngayon. PM mo ako dyan and then maging trading buddy tayo. No? Sana maging trading buddy kita para at least mas marami pa ako sa iyong maituro na katulad ng ganitong content. Alright, sige. Bye-bye and sana ma-message mo ako. See you!